Rurok 3 Tournament. Hockey, laban kay Hype Man Extra. Laban kay Raipo, Jaime, laban kay Keith, AJ Amo versus Son, Tupi, laban kay J-Lax, Sente versus Dan, J-Mac, laban kay John Smoke, Bara-Bara, magingay, meron parating na laban mga tol. Bara-Bara ng Battle League! Punto 3, dito sa Explore ko, Shop, Barangay Ginhawa, Malolos, Bara-Bara, may parating na laban, magingay tayo mga tol! Yeah! Yun, Rurok 3 Tournament! Yeah! Una-una, malaki shoutout sa Explore ko, syempre sa pagpapagamit sa amin ng venue. Saka sa Tambay Coffee, hindi yun milk tea, kape yun. Shoutout kay Utol Jesse. Tapos, sa Shima Bar, sa Alex Panda, sa Pinoy Boulevard, sa Diskarte sa Kalye Clothing, at sa AAA Light and Sound, sa David Tattoo, at merong MC sa aking kaliwa, galing na San Jose del Monte, Bulacan. Magpalakpakan tayong lahat para kay Extra. Yeah! Extra yun, shoutout sa Tagpuan, sa Place Earthings, tapos sa Tropong Sector, and congratulations and graduate siya. Yeah. Siyempre, mga kalaban niya, galing na Santa Maria, Bulacan. Magpalakpakan tayong lahat para kay Raipo. It's music, Balat Kalye, shoutout nga pala kay Noy Books, pati sa pamilya ko at pati kay Paringay. Yun, nanalo ng coin toss si Extra. Pinili niyang mauna si Raipo. Unang banat para kay Raipo. Rurok 3 Tournament, 5 urado natin. Let's go. Game. Tanginan to si Ezra. Kanina sa akin nagmano. Alam mo ba isa yung malaking insulto, bata? Ngayon bibigyan kita ng mano-mano. Game? Pangalan niya, Ezra. Isang estrangherong apo ni Balagtas. So kaano-ano mo si Haki? Pwes mali ka ng balangkas. Nandito ka sa mundo ng Anunnaki. Masyado kang talipandas. Tagpas yung ulo sa pagkukunwari. Paano magiging apo ni Balagtas? Sa antas ng sining, isa ka lang sa mababa na uri. Kasi ang kalayaan daw ay sining. At ang sining ay nagpapalaya. Gamitan ng panulat para makatakas yan na napili mo sa sandata. Sa sulat ka nagre-revolusyon, may nagagawa ba? Yan na ba yung kontribusyon kung dumadanak na yung dugo at yung ustisya nawawala na? Tama na! Oo, tama na. Gaya ng tula mo. Mukhang yung tama ng alak, mukhang tumama na sa sentido. Yung basyo at mga bote, nagkalat gaya ng nakapaloob sa konteksto. Para nga pa sa magsasaka yung mensahe. Teka, bakit parang ang labo? O baka nakikisaka ka lang sa magsasaka, baka sakali masakatuparan yung paghingi na simpatya sa mga tao. Kasi yung pag-ibig ni Juan, di ba yung sinapit parang si Juan Carlos to? Masyadong umasa palibasa, mukhang anghel na nabisto. Konektado pa rin sa tama ng alak, pero magiging madamot ako sa baso. Konektado pa rin sa tama ng alak. Di ba yung pag-ibig ni Juan? Di ba yung sinapit parang si Juan Carlos to? Masyadong umasa palibasa, mukhang anghel na nabisto. Konektado pa rin sa tama ng alak. Pagbaliktad, lumabas yung demonyo. Kaya wala pa rin pag-asang manalo tong natalo lang na Juan Gomez de Liano. Di ba sanay ka magparusa? Sige, magsabayan tayo parang lalapalusa. Baliwala yung depensa sa bawat suntok na tatama. Sunod-sunod ka mabugbog yung laman loob at sistema. Para masabi lang sa'yo bata na mali ka na kinabibilangan sistema. O di masama maging aktivista. At sa totoo lang ako ay saludo. Pinaglalaban yung Pilipino para sa ganap na pagbabago. Ang tingin nyo di ko nabisto? Para sa ganap na pagbabago, tingin nyo di ko nabisto? Na nilalabanan nyo lang yung gobyerno pero tiga-gobyerno din yung amo, mga bobo. Kasi kung totoong ayaw mo sa gobyerno, tuwing alalan di ka magpapakaguro, di isa ka rin sa naghahalal. Kala ko ba ayaw sa baboy na namumuno? Nakikibaka para sa masa pero sarili na loko? Nasaan na yung prinsipyo kung nilulunok mo lang sariling donora mo? Kasi di ba gusto mo ng beef? Pas binigyan ka ng beef steak just to make sure na mabago ang iyong panlasa at instinct. Kung nandun ka pa rin sa kalsada para makibaka, that's fucking bullshit. Kumbaga sa battle rap, bago ka magreklamo sa kalaban, ipakita mo munang di ka ilaw para masabing impressive. Kasi yung laban mo kay Gon, di ba pinupuna mo yung rado kung bakit di ka pinoto?
Lahat kinakalaban, nagmimistulang kritiko. Aktivista na yung galawan, di na sanay tumanggap ng pagkatalo. O baka ganun lang kakomplikado pag naglalaban yung bobo, tsaka mas bobo o bobo ka, Ezra. Isang propeta na gatid ng salvation. Yung alta wala na para magpatawain yung napili mong revelation. Basta ito ang aking recommendation para makakuha ng sympathetic validation. Maging relevant ka sa bawat action, hindi yung gumagawa ka ng fiction para makakuha lang ng attraction. Kasi hindi ka propeta ng Misaya. Misayad ka lang gago. Nagpapakalepid lang yung Makata sa paggamit ng elemento. Baka mamatanda ka sa pagtuturo mo sa ninuno. Kasi baliwala pa rin yung estranghero sa albularyo na dibino. Kasi isa ka lang impostor. Gusto maging alili, maging surrogate. Malinaw yung pagkakalepid, kaya lahat tayo na manipulate. Pasabit-sabit lang yan sa uso, kaya yung ulo nagle-levitate. Oo, lalim-lalim ka lang boy, pero sobra mong articulate. Kaya di mo ko kaya atras. Tigilan mo na pagiging pegi kang manunula. Di ka pwede sa pinilakan tabig at presentante ng tindig tula. Yung kultura huwag mo babuyin kasi nasa loob ka pa rin ng aking literatura. Mahiya ka sa bulwagan ng aking sining. Kaya kung sa palaraw, agad silaw. Paano pa kaya sa barang araw, agad tunaw. Tinupo ka lang sa pugon para pandayin kaso ilaw. Bali wala talim ng talinaga kung mahina pagbitaw. Kaya dinaan ko na lang sa sigaw hanggang mabingaw sa alingaungaw kasi konektado sa iyan lahat. Mula pagiging aktivista, Makata, pagiging guro. Mula pagkatalo mo kay Gon at Ella Rex nitong malaki na bano. Konektado para sa tama ng alak pero magiging madamot ako sa baso. Pero sa'yo pa rin lahat ng ulit tagay ka maranasan yung pait ng pagkatalo. Kasi ako, wala na akong dapat patunayan. Para masabi lang na mahusay. Ikaw nakikipagsiksikan ka pa rin. Para masabi lang na tunay. Hanggang makipagyabangan, makipagbalian pang araw na sungay. Pues naparito lang si Raipo para bawian ka ng buhay. Kaya sumabay ka na lang sa Agos, hanggang tuluyan kang mamaos. Di ba nung Royal Rumble, binansagan mo ako na Thanos? Pwes di ko na kailangan mong balos, kasi isang pitik ko lang yan si Ezra, tuluyan na yang matatapos. Time mo naman! Yo! Bawi! Si Raipo yung kalaban. Hindi ba dapat tabaan? Ngunit sa sarili na patanong, sino ba yung gurang na yan? Hindi, si Raipo yan. Gintong tinta daw ang tangan-tangan yan sa duelo. Lahat ng nakatapat ay nahirapang pumareo. Tinitingala dahil kayang dumakdak kahit walang buwelo, subalit na palaban. Kasumalas mo dahil kausap mo estranghero itong kabatch na Enrile. Magtatanda. Itong kabatch na Enrile, magtatanda. Pagkatapos pamuhin ng mga iiwan kong pasa, yung tipong kahit tapos na yung battle, nandun siya sa sulok. Ginagamot pa yung mga sugat mag-isa. Kamusta? Anong pakiramdam? Nakatapat mo na yung kaibigan mong oso. Masaya? Di ba nung Royal Rumble yung pang-asam mo sa akin kaso di madain? Pautal-utal ka yun kasi alam mo sa sarili mo na oso ka din. Ang sarap mong iberag sa leeg hanggang ang balat ay mangitim. Mapuputol pa hina pagkatapos kang mutay na mga kukong matalim. Etong tinatawag mong oso, ikaw ay pagsasakmalin. Parang Ibsen ayon ng eksena sa sobrang pagkalagim. Kaso imbis na yung bata itong matanda siyang pagtatadta rin pagkatapos sa tahimik. At kalas-kalas niyang partay, papakain sa pating. At kahit anong sigaw mo Raipo, walang tulong na dadating. At alam nyo, nakakainis minsan yung mga matanda na tulad nito. Alam nyo kung bakit? Okay. Kasi pwede sila magtama, pero pag sila naman yung tinama, nakakulot na yung noo. O hindi makapag-react kasi totoo. Sana sa susunod na may tumama sa'yo, tamao. Pero diyan si daw. Ito daw yung rasyon ng mga iyakin. Kaso kita naman na itong mga gurang may pagkapalpak, hindi lang nila maamin. Walang perfecto tol, talo pa nga sa inyo kung ating susumain. Dahil karamihan sa mga taga-suporta ng mga kawatan sa matandang henerasyon pa ka nang galing. At hindi ko naman masisisi. Dahil sobrang palpak talaga ng edukasyon sa bansa natin. Binubuo mga Pilipino, siyempre imbis na mag-aral minsan, uunahin ng pangkain. At ito'y resulta lamang ng palpak na sistema sa korupsyong pasalin-salin. Sana imbis na magkapatak-watak tayo, magkaisa para makamit ang matagal na nating hangarin. Ang pagbabago, ang kalasin ng mga lumang sirkulo, at questionin yung mga matanda na tulad nito. Hindi porket nagtatanong kaming mga bata, ibastos na sa paningin. Hindi ba pwedeng mas gusto lang naming matuto kaysa utuin? O masyado bang mga bayan? Yung mga linyang nabitbit, tandaan mo Raipo na isa sa mga dahilan kung ba tayo dito pumapanay, katrekta din sa ito. Dahil sa pagbabahagi mo ng kasinungalingan, dahil nung oras sinabi mo kaya mo ako ay nagkaroon ka na ng kasalanan na sa totoo lang, mas inaalala ko pa yung MMR ko sa Dota, kaysa sa laban na to.
Mas iniisip ko pa yung sunod-sunod kong talo doon kaya sunod-sunod na punches sa pakakawalan mo. In short, hindi ka naman importante at wala akong paki sa'yo. Sinabi lang ni Sinay na kailangan ka malaglag dahil gusto ka niya nang magretiro kasi pensyonado ka na. Pero lumalaban ka pa rin dito. Pero ayos lang din, dagdag pang pagana at pang engganyo. Hindi mo pwedeng sabihin nauna ka, dapat ka namin respeto. Kasi tandaan mo, maraming naunang tanga. Sabi ni Saito. Kain tayo, baka naman parang tirahin mo. Yo! Tinawag ba ta? Sarap talaga makarinig ng banayad at tugmaan. Yung tipong mapapaisip ka sa bawat linyahan. Pero mas gusto ko pa rin yung may halong pisikalan, yung tipong sa puwet kahihinga, parang banayad play sa galawan, kasi bowler daw to si Loco. Huwag mo nga kaming ginagago. Di porkit kamukha mo si Akagi, akala mo madadakdakan mo ko. Lakas mo lang itin si Gun 13 na mukha sinaunang tao. Eh ikaw nga itong mukhang homo sapiens. Ano yan? Galit ka sa kamukha mo? Oh, ape shall never kill an ape. Kaya tinalo ka na, Igon. Talagang may tama yung si Son. Tipong nag-a-hallucinate na yung isip niya, pero si Shrek pa rin yung punto niya doon. Di ka taong tabon, isa kang taong libon. Sobrang dami mo kamukha, kala ko doppelganger ka ni Marmolo Yabdon. Porkit mo kang Bombay, bibigyan mo ako ng ulugan. Ano akala mo nakaka-impress? Ilang araw mo pinag-isipan nyo na yun. Mukhang Nick Makino na na-depress, makagago na stress, Abdul Maanges, di ka mukhang Bombay porket amoy kang putra guess, feeling blessed. Kasi health conscious na raw yan si Ropa, para di ko raw batain. Nag-gym na yan si Ezra, may balak pa yata akong brasuhin. Sisig topo na yung hilig niya, yung sisig mo balak pa sirain. Sobrang healthy living neto ni Ropa, para sarili niyang produkto, siya lang din kumakain. At di ba coffee lover ka din? At sa kalikasan nagme-meditate at meron ako diyang proof. Mahilig mag-unwind, mag-hiking kasama kanyang boo. Kaso tarantado talaga yan si Idol and that is very true. Kasi gusto lang daw niya ng Mountain View para makainom lang ng Mountain Dew. Aba. Iba din yung trip mo eh, no? Coffee lover tapos soft drinks talagang malupit. Okay ang bisyo mo, alam mo kung bakit? Pagsabayin mo yan lahat, malamang diretso ka ng casket. Oo, gustong maging healthy, kaso mahilig sa chichabu, bagnet sisig bulalo. Gusto maging healthy, tuloy mo lang yan na maiba naman yung rendezvous. At dun wala ng residue. Tandaan mong isa lang ang buhay natin, huwag ka maniwala sa deja vu. At speaking of deja vu, di ba gamer ka? Tapos Dota to yung hilig pero di ka marunong mag-wards. Diamante bang maituturing, mas malabo ka pa kay Slark? Eh kung X ka, lakad matatag. Normalin sabay eko sa lapag. Shit. Sabay eko sa lapag. Teka lang Sir Chief, may pitord pang nakaabang. Sandali ang nawala pero basag yung puno ng mulawin kaya GG malamang. Oo, ganyan kumuha ng info. Yung tipong pinag-iisipan. Mula sa healthy living mo, pati libangan pinag-aralan. Hindi yung i-add mo ko sa Facebook, parang paparazzi yung galawan. Ngayon nahulog ka sa patibong, kakakuha mo ng larawan. Kasi di ba in-add mo ko sa Facebook? Mukhang desperado na yung bata. Para makakuha lang ng info, nakikipagkaibigan pa ata. Gustong manggulang ng bata sa edad niya na mababa. Kaso veterano na to si kuya, magulang na ako sa laro pang bata. Kaya siguraduhin mong matibay ang buto. Laman loob pati bungo. Kasi kaya kita sabayan kahit subukan makipagsandugo. Maging malalim, maging poetic, magpakakomedyante, pakulo. Tandaan mong kusinero to si kuya, sanay ito na maraming pakulo. Kaya kung naparito ka, para magdrama, pues makakauwi ka na. At kung magbibigay ka lang ng payo, baka payungan pa kita. At kung sabihin mong matanda na ako para suganto na liga, nagkakamali ka. Kasi ako pa rin magsisilbin yung tulay, parang may tusil na baanta, kaya panis tumakata. Na masiba na may eating disorder. Papakainin ko lang ng bars kahit wala naman yan order. Kasalanan mo to bata, tumagos ka pa sa aking border. Umarap ka sa akin linya, kaya butas yung ulo sa crosser. Oo, Royal Rumble. Talagang hindi ako tumoto. Sabi ko magkukrus din natin landas. Hintayin lang natin na mamuro. Siguradong pang nagtagpo, parang dating gera sa Bangsamoro. Oo, nakatrigger asintado. Siguradong magkukrus sa atin landas pagkat yung rifle nasa mukha mo. Kasi gusto nang umuli ng malaking isda. Pero di mo muna pinag-aralan. Dala mo tansi, ngayon malalansi lahat ng iyong pinaghirapan. Yung patpat mababakle, mali ka nang napiling kasangkapan. Ngayon may galudon na yung harap mo, subukan mo kung ulihin na gawin kitang apunan. Kasi minalit niya pagsukat sa akin.
Porkit nakaraan di ko pinuruhan. Ngayon tinutukan, taas kamay kang mahihirapan. 2 ruleta sa sentido, yan ang napili kong butasan. Ano mo ito'y sugal pero nakataya ang iyong kamatayan, kaya baliwaladan ang talim. Kung yung talinaga din nakakahiwa, baluktot yung paniniwala, hindi tuwid yung pandiwa. Kaya kahit anong talim, tila di alintana, na siya lang nasusugatan ng talim, pagkat baliktad yung paghawak sa sandata. Time. Meron ba ng Ezra? Ayan, mag-record lang ako. Sabi na ito, pinupuro, inaanggulo mo pa yung pag-basketball, kala mo yung nakakatawa. Kamukha mo pa naman yung mga matanda na sinisiko sa mukha. Round to round. Bilang MC, alam natin na dapat bitbit natin ang ating mga bayag saan man tayo pumaroon. At tanggapin ang resulta kahit minsan na hindi pumapabor sa atin ang pagkakataon. Dapat laging taas ang noo. Ano man ang karapin natin na hamon. Samantalang itong Raipo, galawang takon sa di mapaliwanag na rason. Kasi di ba, kinat mo ako, out of nowhere, sabi niya, Tol, pangako mo, ikaw ang magkakampyon. Tanong lang kuya, ano mo talaga yung intention doon? Ano yan, para pag natalo ka, sasabihin mo, binigay mo lang yung laban sa akin? O para sa akin, may conditioning para akalain kung di ka magtotodo at para magpigil na ikaw ay sa akin? Sige, sagot. O di ba takot? Reminder lang, first round pa lang to at kung sino ang magkakampyon ay malabo pang malaman. Itong burang masyadong magulang, nakalimutan ata na dapat bitbit ang bayag sa digmaan. Kung ibibigay mo yung lahat-lahat ayos lang kahit matalo ka sa laban, kaysa manalo at palakpakan dahil sa ginagawa mong kadayaan ako. Kung matalo man, lubos ko yung tatanggapin at makikipaglamano pa sa kalaban. Hindi magdadahilan kung ako ay magawa mong gapin at baka ikaw ay lubos ko pang pasalamatan. Dahil ang ibigay mo yung buong respeto mo sa kapwa rapper sa pamamagitan ng pagsusulat ng pangdiinan, ay mas matamis pa sa panalo at sa kampinato na alam naman natin dalawa na di mo mararanasan. Kaya ka pinagtitripan ng mga nakakatapat mo. Di ba? Gaya ni Niklas. Pero may class pala yung naglaglag sa isang uro. Hindi ba nakakatuwa? Ginuwang bato ang estudyante ng Niklas, nakita naman sa video na di masyadong naganda. Kasi pawala-wala tong Raipo, parang sa lecture, tas yung diwa mo wala. Tinalo ka nga nung nag-freestyle lang na Niklas, eh paano sa teacher, pakaya. Kaya ang matatanggap mong lesson ngayon ay tragedy, holocaust at isa ka sa mga magiging casualties o kaya pabibitay, parang guillotine. Sinunong death penalty. Namatay ka habang nautunan ng kasaysayan sa teacher na major in history pero hindi pa sapat. O hindi pa sapat, dapat hilahin ang kanyang dila paangat, hiwain hanggang masama ang balat, kasama ang mga ngipin dadaputing sa lapad. Sige, kainin mo ang mga salita ngayong wala ka ng pangagat. Dapat hindi rin pakinggan, dahil wala na nga siyang dila. Hindi rin maiintindihan na magagawa mo na lang ay dumilat, at makikita din sa mata kahit hindi magsabi ang tinatamon niyang paghihirap. Titigom ka na kahit hindi mo ipilit ngayong wala ka ng kahit isang salitang mahagilap. Sige, tumakbo hanggang abutin ng bulok sa tagiliran. Sa bawat sulok ay tututok yung bodega, igigrupuhan at lumakad ng paralisado. At kahit saan pumaroon ay maaabutan. Si Raipo ay tila naging si Luni, dahil parehong walang laban. Kain tayo malimbanat ni Raipo, pakinggan natin. Sakit daw. Ay, kaibigang oso. Nagpapakalunod sa lalim. Sagad sa temptasyon. Ngayon masakit ang sasapitin. Parang floor contemplasyon, mauubusan ka ng hangin. Sa ginagawa mong tensyon, diamante bang maituturing kung ibabaon ko nakakahon? Oo, katawan uurin. Patawarin ako ng may kapal. Kaso may kapal na rin na nagsabing, tanggalan ka ng dangal. Ngayon sabihin mo sa akin, masama ba maging angal? Kung kalapastanganan ng kumitel, basta pinagbabayaran mo naman o nakatagos ka sa lagusan. Kaso wala ka pa sa hangganan, yasugat mong natatamo, malamang gasgas pa lamang, siguradong di mo indahin, pagkat baluti pa ng galang. Kaso patalim kong ibinaon, ay may lasong nakalaan o balat man niyang kalabaw. Kaso malabo mo makontra, ginawa ko sandata aking obra na may kasamang laso ng obra. Unti-unti kang manghihina, paglagpas mo ng lagusan, saka mo sabing nakatagos ka sa hangganan pag nakita mo liwanag at kadiliman. Kasi kulang ka na sa atensyon, kaya puro pabida. Nagpapakalunod daw siya sa lalim, batila na uuhaw pa. Nagpapaliwanag ka sa dilim? Oo, sa dilim nagpapaliwanag siya. Kasi di ba sarili mo ng video, di ba binibreak it down mo pa? Kasi paniibig ka na lang sa balon. Sa ganyang paraan ka naging madaya. Tubig pang tawid ng uhaw, tingin niya ay biyaya. Sa pagnanakaw ka tumuon, at ganun ka mandaya. Sige, inom ka lang sa aking balon, ang ganda puan ng malaria. At sa paglingon na nung balik,
para makabalik ka sa nakaraan. At sa pagpila ng balde, agad-agad nakipag-unahan. Sa haba ng pila, dinuunawaan, tira-tira yung naabutan. Literal na pinabalde pagkat pinagsawaan ng karamihan. Kasi mahilig kong magpayo. Malaki dyan yung galawan. Ngayon nagretiro na yung istilong. Matagal na napaglipasan. Grabe magpayo yan si Idol. Wala kang matututunan. Ganito ba magturo yung guro? Ang sarap mo batukan. Kaya wag mo ko yabang-yabangan. Wag mo ko tapang-tapangan. Kung lahat sila nabibilog mo sa yung lalim-laliman, ako hindi. Baka ilubog pa kita ng dahan-dahan hanggang mapasin mo na lamang na yung lalim na hinukay mo ang magsisilbi mong libingan. Kasi humili ka na sa tala. Kaso bala bigay niya, talinagang tanimbala at sa ulo isenta. Itong makata na bata di nakuha pa bala. Ito'y regalo sa iyo bata, kaso kamatayan nagpadya. Kasi kung usapang rap skills, malamang kilto o magsisilbi mong anito o bata bagito. Kung pangugit ang bata, alibatang alpabeto, ako gamit ko baybayin, sinaunang konsepto ko yung sukat ang malalim yang malayang tula mo ako. Sukat ko ay lawak na parang purgatorio, ikaw dumaan ka na sa lagusan. Kung saan mahihina katapat mo, ako galing dagat-dagatang apoy, katapat si Baal, si Pluto. Kaya malabo yan makahigit. Iiwanan ko lang punit-punit para nga pa sa sarili o baka puno ka lang na inggit. Para masabi lang na poetic, nagpapaka-Diyos pa ang peg. Hindi porkit kaya mo tumula, kaya mo na ako mapabilib. Kasi di porkit sumusulat tumutugma, akala mo makata ka na. Hindi porkit nilalabanan mo yung mali, akala mo tama ka na. Hindi porkit nakapasok ka sa bara-bara, akala mo magkakampyon ka na. Oo, tamang ginagawa mo lang yung gusto mo, pero di lahat ng ginugusto mo, ginugusto ka. Kasi ako, ilang taon na ako nag-rap, pero hindi para magpasikat. Gaya mo ginagawa ko na to dati. Kala ko hindi ganun kahirap. Sumasampa ako sa mga entablado. Kailangan ko pa pala magsumikap. Kung kaya kung ginagawa mo lang to para sa sarili mo, subukan mo muna mangarap. Kaya sandalian ng kulay abo. Yung mga kalangitan, mga luway papatak sa gitna ng initan, apis at pagluluksa, pakikirami sa kalungkutan. Paalam kaibigan, gusto lang na masaya ka sa lalim ng libingan. At last, hindi ako galit. Ito'y banayad na sa pagkitil. Sa kanan ko, 45. Sa kaliwa may patalim. May krimen bang naganap? Wala, kasi ito'y gabi ng lagim. Namatay ka lang sa sarili mong lalim, ako lang naganda ng yung libing. Patay! Dinadamay pa yung yung pagiging teacher ko. Akala mo sa banat ngayon ako malalapnos. Dinadamay mo yung mga mabubuting bagay na itong hindi man lang nakapagtapos. Merandri. Naalala mo? Di ba linya mo to? Maluwag pa yung body bag, boss. Kasya pa silang lahat. Tipsy Dian. Sinabi niya yun nung Royal Rumble. So it means apat kami yung pagkakasya doon. Ang problema yung pananaliksik parang flood control kasi hindi maayos. Sino dito nakita na ng body bag? Sakto lang siya, di ba? At kung magiging technical pa tayo, baka sa akin pa lang kulang na yun. Hindi, joke lang. Minsan, totoo sinasabi ng lasing kaso may utak ka. Hindi mo lang yata nagagamit ng todo. Kung pagkasyahin kita sa rep, pagtapos ng gawing embutido, kasarenta ko dito. Hindi, baka mag-remat, hati-hatiin na lang kami para magkasya. Ang kulit mo! Nagnakaw ka na sa magnanakaw, di pa binago yung disenyo. Ako pag pinasok kita sa body bag, katawan lang, tas tapon yung ulo. Matanda ka na, pero mga makabata pa yung magtuturo sa'yo. Kung ako magiging apo mo, baka sipahin ko pa yung wheelchair mo kaysa patingin ka ng respeto. Kasi wala ka nang may papamanas, wala ka pang karunungan na may tuturo, baka sabihin. Grabe na sa extra. Hindi, nakakainis lang na sa aming mga baguhan, ganito yung ehemplo. Siguro nga kung naging makadiyos ka, baka sabihin mong malamig sa impyerno. Pero hindi. Hindi ka ba nasasaktan sa mga ganito? Kasi isipin mo, si Denmark, si Denmark, sumikat siya. Tapos ikaw hindi. Sa madaling salita, Kuya Raipo, bobo ka na kasi hindi pa ikaw yung pinakamatindi. Pero hindi. Hindi rin naman ako katalinuhan. Pero may dulong sa bawat dura. Sa pagsulong may ugong ng ingay sa bawat isa. Tulad mo gobyernong lasong pumapatay ng maralita. Media kasangkapan, traidor sa bansa. Hindi mo maituro yung daan, Raipo, nililigaw mo sila. Ang paglalatag ng maling impormasyon ay tila baril na nakatutok sa iyong ulo ang pagpayag kalabit para sumabog. At wala kang magagawa kung sa kasinungalingan nagpasakop. At habang nabubuhay sa ganyan ay hindi pa naiibsan ng iyong takot. At alam nyo, nakakahinga na. At alam nyo, nakakatakot tong kalaban. Kasi paano ba naman? Lahat ng makatapat kanyang binabasbasan. Sa bawat battle, pag nag-i-speed, para siyang nagpapaulan. Yung senaryo,
Raipo versus Tidray kasi Bagyo versus Bisaya na naman. Hindi. Sa mga Bisaya, bilib ako sa tibay niyan. Pero kaya mo lang magpaulan. Pero di mo kaya na ako ilunurin. Kaya kitang sabayan sa komedya pero di mo abot ang aking lalim. Dito mo na lang inaral yung pagsusulat. Ako matagal ng alagad ng sining. Ginagawa mo lang to para palakpakan ako yung mga tula ko para sa masa panggising. Anong sasabihin mo? Na-spoken word artist? At nagpupumalit lang ako? Eh ano naman, masama ba na lumabas sa kaunat kay andang ibaon dito? Tandaan mo na spoken word or rap battle, parehas lang salita ay nilalaro. Pero ikaw at ako'y magkaiba ang nilalako. Kung ikaw basura at flow lang ang nagdadala sa mga verso mo, ako naman yung may pangsining at karunungan sa mga nakikinig inihain ko. Kung manunulat ka talaga, makukuha mo gusto kong mensahe ko. Na dito sa mundo natin ginagalawan na mas mabenta kapag bobo. Subalit sa tenga ng mga tunay, mas mainam ang talino. Tayo para sa laban na yun! Yo! Bara-bara ng Battle League! Rurok 3 Tournament! Extra! Laban kay Raipo! Bago yun, shoutout pala sa Tambay Coffee, syempre kay Utol Jesse. At ang boto ng Urado na mag-a-advance sa second round sa boto na 4-1! Magingay tayo lahat para kay Raipo! Shoutout sa Tagpuan Artist Organization, sa mga taga sa Del Monte, tapos kay Hector, yan, congratulations sa'yo pare. Golden Years Music, Balat Kali, congrats nga pala kaya kay I love you mga pamilya. Green, ako lang yata yung nag-isang bumoto kay Ezra. Para sa akin yung round 1 kay Ezra yun, mas concise siya, mas sakto sa oras, tapos mas marami siyang pumasok na punchline yung round 1. Round 2 naman, malinaw na kay kay Raipo. Mas maraming suntok din na lumanding, tsaka mas sumagulo na siya doon. Yung round 3 yung naging deciding factor ko. Para sa akin kasi para sa akin lang sa sariling opinion ko lang, yung kasing round ni Raipo, pero pwede siyang sabihin kahit kanino eh. Parang may pagka-generic siya, tas yung kay naman para rumerekta. Pero pares magaling. Congrats kay Raipo. Isipin ko, round 1 binoto ko si Extra. Kita naman kasi nag-joke din itong si Raipo. Pero mas maganda rin yung mga binitawan niya. Pero mas nanay nga itong si Extra at gawa na nag-joke. 2 and 3, kita naman para sa akin kay Raipo. Kaya 2-1 para kay Raipo. Yo, isa ako sa mga bumoto. Isa ako sa mga bumoto kay Raipo. Round 1, binigay ko kay Extra. Medyo overtime si Raipo doon. Sa 2-3 yun, mas nangibabaw yung sugat si Raipo. Daming punchline. Si Extra medyo sundot-sundot, medyo nag-i-stutter. Pero yun, congrats pa rin kay Extra. Last din yun. Mahirap din i-judge. Congrats kay Raipo. Okay. Push. Yung hirap i-judge nun, pero boto ko mag-clearance si Raipo. Para sa akin siya sa pinakamalakas na battle ni Raipo. Ito yung laban na pinaka nahirapan talaga akong i-judge. Nag-notes ako ulit para at least meron tayong basis. Pareha sila ng style. Talagang yung laban na ito magpa-factor kung sino yung mauuna, kung sino yung mauunang bumanat. Extra versus Raipo. Yung round 1 ko, tie. Kay Raipo, yung bara niya, napakalinis ng performance. Punto niya, napakalalim ng mga salita na mga ginagamit niya, yung mga solido niya na seryoso na bara. Kaya pinuntusan ko siya doon ng 10. Kaya itong si Extra, yung jokes niya sa intro tapos yung panse-setup niya yung jokes pero pa-punchline siya ng seryosong linya. Effective yun, effective. So 10 din kaya tayo yung round 1 ko sa kanila. Yung round 2, tayo ulit. Si Raipo, sunod yung bara niya, sunod pa din. 3-syllable rhyme, binibilang ko yun. Yung mga, tapos yung solido niya na mga holo rhyming na dulo-dulo niya. Tapos susundutan niya ngayon ng Dota reference. Tapos pinakita niya yung pagiging veterano niya dun sa battle. Talagang pinakita niya yung banat niya na magulang na sa larong pambata. Parang ganun. Yung kusinero na maraming pakulo. Pakadami, hindi mo bibilang talaga yung mga suntok na hindi mo masabi din na nasasalag, pareha silang nagsasaluhan. Then ayun, 10 din yung score ko sa round 2 ni Raipo. Tapos si Extra,
Ganda nung ender niya, yung Looney, yung parehong laban, parehong walang laban, ganon. Ganon pa din. Parehas sila kasi ng style, parehas malalim, parehas ng parang nakikita ko nga si Estra, parang ewan ko, ako lang nakapansin, para siyang si Plasma. Ganon siya bumatil 10 din yung score niya doon sa round 2. Yung round 3, kurot lang talaga, kahit sino pwede manalo sa kanila. Kurot lang na makakita ka ng ganun yung naging deciding factor ko. Kumurot lang ng konti kung sino yung mananalo kasi sobrang grabe, bigat ng laban na yun, no? Ang hirap. 10 pa din ako kay Raipo, napakadami niyang pahihirapan sa tournament na. Tuloy-tuloy pa rin, malalalim na letra, linis pa din ang performance, talagang sobrang linis, walang tapon. Although merong basta para sa akin 10 talaga yun, 10. Perfect score sa akin, round 1, 2, 3 si Raipo, then 9.5 kay Estra. Yun lang po, thank you. SG, BF Pro.